Pinagre-resign si SP Cayetano kasi talagang gusto nilang kontrol. Ano ba pinaglalaban natin dito? Hindi na majority minority eh. Ang pinaglalaban nila rito is makakuha nila yung control. Yung control na napaka-powerful na kung saan magdidikta at maglalagay sa maganda o sa masama ang gobyerno ng Pilipinas. Bakit kamo? Gusto nilang kontrolin. Puta, wag na tayo magtanga-tangahan dito. Hindi naman ako tulad ng iba na nagtatanga-tangahan kunyari para makagather lang ng engagement. Hindi tayo ganun. Kaya gusto nyong kontrolin, marami na kasi naglabasan eh. Hindi kasi kayo makapaniwala eh, no? Hindi nila matanggap actually na nautakan sila na binakant yung lahat ng posisyon at nagkabotohan at natalo sila. Yun the moment na pumasok si Bato, yun na pala yung botohan. Naisakripisyo pa ni Bato, nananahimik na nagtatago eh. 'Di ba? Walang sino man papayag mga kayo na papasok sa bahay ninyo, sa sarili ninyong bahay tapos kukunin yung isa sa mga mahal nyo sa buhay at dadalin sa ibang bansa. Walang sino man papayag ng ganun. Sila pumapayag sila kasi hindi naman talaga sila yung apektado eh. 'Di ba? Kung di nyo pa nakikita, pasensya na, sinisipon ako, habagat season na kasi rito sa Pilipinas eh. Kung hindi nyo pa nakikita, lalo-lalo na yung mga nasa kabilang side, mga tol, puta pare, sobrang obvious na, huwag tayong magtanga-tangahan para sa engagement. Huwag tayong magtanga-tangahan. Mas okay nang lumaban, magkaroon ng engagement sa pinaglalaban natin para sa bayan, kaysa yung magtatanga-tangahan kayo para sa engagement, para hindi nyo deserve yung mga ganyan katangahan. Nakita nyo yung ginagawa? Diba? At some point, I believe and I strongly believe na bumilib din kayo minsan o madalas o minsan sa buhay ninyo. Aminin nyo man dito sa atin o hindi. Minsan na rin kayong bumilib kay Tatay Digong, lalo-lalo na yung war on drugs. Diba? Siyempre, diba? Siyempre, hindi nyo na maaaminin kasi nandiyan kayo sa kabilang side eh. Yan na yung pinaglalaban nyo, may engagement dyan, kumikita kayo dyan, di ba? Through Reels. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nawala yung Facebook Reels, wala yung monetization sa Facebook, tingnan natin kung marami pa rin magpe-Facebook. Tingnan nyo sa mga Facebook profile nyo mga kayo. Tingnan nyo, wala nang masyadong nag-i-status ng yung mga text na, galing kaming ganito, nakabili kaming ganito. Wala na mga statuses na mga text na gano'n. Lahat nagre-reels na. Kaya, umabuso. Lahat nagre-reels. Wala nang nanonood sa house eh. Sa House of Representatives. Wala na masyadong nanonood para sa katotohanan, para malaman nila kung ano nangyayari. Wala. Karamihan na nanonood doon, gustong gumawa ng reels. Kukunin yung video, gagawa ng reels. Hindi dahil interesado sila kung ano nangyayari dyan sa house. Kasi wala na rin dignidad yung house, sa totoo lang eh. Di ba? Anong tawag dyan? House of Crocs. House of Farm Crocs. Di ba? Tawag nga ni Kiko Barsaga dyan eh. Di ba? Farm ng mga Crocs. Dyan hinuhubog. Yung mga butiki pa lang, hanggang sa nagiging buhaya na, dyan hinuhubog. Real talk. Huwag kayong masasaktan. Puta, pag masasaktan pa kayo, balat buhaya kayo. Ngayon, pinagre-resign nyo si SP Cayetano kasi ilang araw na, walang session. Puta, nung kayo nag-walk out. Puta, tuwan-tuwa pa kayo, pa solid 11 pa kayo. Nakita nyo yung plano? Diba? Yung walk out. Kasi hindi nila makakuha eh. Kasi talo sila sa numero, 13-11 eh. Hindi nila makakuha. Anong ginawa? Sigurado out na si Bato eh. Anong ginawa? Kinasuhan. Di ba? Ang bilis. Ang bilis. Ang bilis eh. Pero pagka sa mga flood control issue, ang tagal, walang nangyayari. Puta, parang kagaguhan naman yan. Di ba? Napapamura tuloy ako, kaya ako nasa-shadowban dito eh. Mga kayong supportahan nyo yung channel natin, paki-like and share. Huwag kayong mag-skip ng ads. Kasi minsan hindi ko mabitawan, hindi magmura eh. Kaya ang problema sa YouTube, pagka siguro naririnig kayo, nasa-shadowban tayo, tingnan nyo yung views natin. Puta, ganon-ganon eh. Kaya pasuportahan na lang mga kayon, paki-like and share na lang yung video natin para sa algorithm. Di ba? Hindi nakakainis eh.
Nakakainis, pusang gala naman, oh. Sobrang obvious na. Itong mga nasa kabilang site, puro na rin kayo engagement. Sarili, bulag na rin kayo sa pera, eh. Alam mo, pinakamagandang gawin natin ngayon, total, hindi naman natin control itong mga nangyayari sa Senado, sa House. Magdasal na lang tayo. Hayaan na natin na si God yung kumilos. Pero syempre, gagawin natin yung part natin. Di ba? Itong ginagawa kong pagboboses, delikado rin naman to, di ba? Alam nyo naman yan. Pero naninindigan na lang ako sa tama, eh. Kasi gusto ko lang naabutan ng mga anak ko yung magandang gobyerno. Pero sabi ko nga sa inyo, kung bata-bata ako, 46 na ako ngayon, eh. Kung bata-bata lang ako, mga kayon, mag-a-abroad ako. Kasi ako yung tipo ng tao na kaya kong magtrabaho, kaya kong kumita ng pera ng nasa bahay lang. Kaya bagay na bagay ako sa abroad. Kasi kaya kong mag-isa. Kaya kong trabahuhin yan, kaya kong mag-double job, mag-triple job, gaya ng ginagawa nyo, tapos i-migrate ko yung pamilya. Kung bata-bata lang ako, ganun gagawin ko, eh. Kaso may edad na rin ako. Di ba? Kasi kung tayo lang, ako, ikaw, tayo lang, wala tayong pamilya, wala tayong mga anak, kunyari. Okay na tayo rin sa Pilipinas, eh. Di ba? Okay na. Kaso ang problema, yung para sa mga anak natin, nakakamulatan nila na ganitong klaseng gobyerno ng Pilipinas na meron tayo. Wala, endgame yan, tol. Endgame yan. Pucha, walang mangyayari. Maniwala kayo sa akin. Hindi ako nawawalan ng pag-asa. Nagiging realistic lang ako. Not unless mga Duterte yung papaupuin natin. Ayoko nang isisi yung pangyayari na sana si BP Inday Sara Duterte yung nakaupo ngayon, eh. Ayoko na isisi kasi nandiyan na, eh. 'Di ba? Pero maganda niya, pwede tayong bumawi sa 2028, 'di ba? O eto na yung listahan ng mga lalabas, ng mga inimbitahan para sa Blue Ribbon Committee. O kasama na dyan yung hinahangad natin na si Martin Romualdez. Asan ba yun? Andiyan na yan. Ayan na, nasa unang-unahan pala. Former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, 1st District, Leyte. Yan, nandiyan na lahat. Si Baligod, si Tube, Waupan, Bulantate, Buduan, lahat yan lalabas at inimbitahan sa flood control issue. O yan na hinihintay natin. Yan din yung kinakatakot nila. Na-corner na nga si Martin, di ba? Nagsalita na nga, eh. Si Bryce Hernandez nasa dulong-dulo. Grabe. Alam nyo, kawawa ang Pilipinas, magtatag-ulan. Puta, sana. Ewan ko kung paano nakakatulog ng mahimbing to mga. Di ba? Hindi ko alam kung paano nakakatulog ng mahimbing, pero pusa, Diyos na ang bahala sa inyo. May mga video tayo rito, mga kayon, ipapanood ko sa inyo. I-JB Ejercito, ibangon natin at ibalik natin ng dignidad, ibalik natin ng respeto sa Senado. Alam nyo, kada post ng Minority Bloc sa mga kanilang mga Facebook, binabash, eh. Eto, tignan mo. Ano nakalagay? If you expect respect ba, be the first to show it. Niluluto nyo ang Senado, di kayo patas. Babalik yan na pag ipakulong nyo ang mga mastermind sa flood control. Nagsalita ang walang bayag. Ilan lang yan, ha? Pagbuklat ko, yan, eh. Kaya ni-screenshot ko na kaagad, eh. Pero ang dami pa niyan. See? Taong bayan na. Yung nakakalata, yung nagsasalita. Kayo, kampante pa kayo, eh, no? Hindi na kayo mananalo sa 2028. Sino ba mga re-re-elect dyan? Aalamin natin kung sino yung mga magre-re-elect dyan sa 2028. Huwag na kayong umasa. Diba? Huwag na kayong umasa. Kung si Amy Marcos, pinapauwi niya yung kapatid niya na Pangulong Bongbong Marcos para ipagamot, ipahospital, eh, ito naman, eh, wala rin pakialam sa kapatid niya. Ay, hindi ba kayo nagtataka? Ang bilis ng kaso kay Jinggoy, tapos kulong agad, ando dun ka agad. Planado, eh. Tayo naman, oh, planado nyo yan. Oh, para maging tiebreaker tayo, maging equally divided. Kasi 11-11, eh. 11 majority, 11. O, ngayon, mangliligaw kayo sa kabila para lamang na kayo, tapos magse-session, mag-i-vacant yung position, mababalik sa inyo yung majority. That's the plan. That's the plan. Di ba? That's the plan. Alam nyo kasi wala na, hindi na makakabalik si Bato, eh. Kasi pag bumalik si Bato, huhulihin lang din. So, ang tendency, out na talaga si Bato. Hanggang 2028, out na yan si Bato. Ngayon, weakest link, si Jinggoy Estrada. Siyang,
siya ang kinasuhan, ayun, ando doon na kaagad. Chapwera na kaagad. O, do 11-11 na lang. 22 na lang tayo ngayon. O. Kayo, manliligaw na lang kayo dyan. So, sino yung liligawan dyan? Malamang yan, yung mga bilyar. O. Diba? Ano sinabi ni Jinggoy? Tinatakot, kakasuhan, kaya dapat bumalik na at bumalimbing na sa kabila. Bayag na lang ang pinag-uusapan natin dito, babae ka man o lalaki. Bayag, sukatan na lang tayo ng malaking bayag kung sino ang meron. Ganun na ang pinagbabasihan ngayon sa Senado. Ganun na kagulo. Kasi ayaw nyo mangyari yung June 4 yung Blue Ribbon Committee bakit? Mababanggit kaya? Kasi kung wala kang itinatago, simpleng-simple. Kung wala kang itinatago, magda-drug hair follicle test ka. Kung wala kang itinatago na mabanggit yung pangalan nyo, taas noo ka pa, maglalakad. Ikaw pa mismo maghahamon, buksan na yan. Blue ribbon na yan. Hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing sangkot kayo dyan. Pero ang problema kasi niyan, nasabi ko na. Yun lang yun, di ba? Game. Ang masakit niyan, imbis na pumasok siya rito, itong si SP Alan, sa Facebook siya, papasok. Dito dapat siya magsalita. Dito dapat siya mag-ibati kung anong gusto niyang gawin. Huwag naman sa social media. Pinahamon ko si Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka dito bukas. Otherwise, duwag ka. Kung matapang ka, Erwin Tulfo, di sana umingay ka doon sa flood control issue, pero ang tatahimik ninyo. Ikaw ang duwag, hindi si SP. Nung hinahanap namin kayo sa flood control issue, hindi kayo mahagilap Na lahat nakatikom yung bibig nyo. Bakit? Gaya ng lagi kong sinasabi mga kayon. Lahat ng tahimik sa flood control issue, nasa minority o majority man kayo. Magtaka na kayo kung bakit ang tatahimik niyang mga yan. Ang lakas pa ng loob mo kayo nga unang nag-walk out. Tapos nung hindi kayo pinasukan, naggagaganyan kayo. Mga papansin lang din kayo. Yan din kasi yung plano nyo. Pag-resign ninyo si SP para mabalik sa inyo yung majority. Di ba? Mabalik sa inyo yung control. Tapos anong gagawin nyo sa Blue Ribbon? Galaiting-galaiti kayo. Hindi kayo makatulog kasi bukas na yung Blue Ribbon. Naka-schedule na. May mga invitation na yung mga pupunta. Galit na galit kayo di ba? Wala na sa inyo yung baraha. Kaya ang tendency, tatakutin ninyo, di umano, allegedly, yung mga nasa kabila, pupapuntayin nyo sa inyo para mayroon kayong bilang nang sa ganon, mapapalitan nyo ulit si SP. Para maibalik sa inyo yung control. Yun lang yung habol nyo, yung control. Pero yung malasakit sa taong bayan, hindi nyo habol yan. Pusa. Manahimik kayo. Diba? Pwede siguro, pero sa tingin ko Sapat lalo kay Senator Alan Cayetano, palakulin mo man yung mukha nun, baka tatalbog lang mo yung palakol. And that's just my opinion, Hindi naman ako kabastusan, sorry po, pardon my French, Pero yung sinasabi ko, sa sobrang kapal na ng mukha niya, ayaw niya magatir, 2 days na, ang nagsasuffer po yung taong bayan. That is the problem here. Kaya nga po, panawagan ko sa kanya, and I'm sure he's watching, and I'm sure magla-live na naman siya mamaya, dahil vlogger na po yata si Senator Cayetano, SP Cayetano, parang awa mo na pumasok ka na bukas, 10 ng iyong mga kasamaan para magkaroon po tayo ng quorum. Bago man lamang tayo magsinadihan, ipakita po natin sa mga kababayan natin na mga senador tayo, professionals po tayo, wala po tayong tinatago, hindi po tayo nagtatrabaho dito para sa ating mga sarili, para sa pamilya, para sa business interest ng ating pamilya, para sa grupo, political party, o para sa isang tao. Now, we're here to work for the entire nation. Wow! Kahit na po ikaw ay Duterte supporter, Marcos supporter, kung wala kang sinusuporta, magtrabaho po tayo, gumawa tayo ng mga panukalang batas, let us pass laws for the good of everyone. Tungkol naman dun sa Senate Blue Ribbon Subcommittee, sabi ni SP Cayetano, tuloy na tuloy ang pagdinig nila kahit wala pang minority representation. Pero pwede raw dumalo ang minority bloc doon. Ano po ang inyong reaksyon dito? Sabit ka, no? Wala po kaming pakialam doon, hindi gusto ho niya. Sige po, wala ho kami, hindi po namin haharangin.
Kung gusto nila magkaroon ng committee hearing po, subcommittee, yung Blue Ribbon, okay lang po yun. Napuna lang po kasi namin na bago ka magkaroon ng subcommittee, dapat po muna, i-create mo muna yung committee. Hindi po nakikreate po yung mother committee. Well, na-create na nga. Di mo na ba alam si yan? Senador Pia Cayetano nga po. Dapat po siya po, dadalhin po sa floor yun para aprubahan po ng lahat na magagawa tayo ng subcommittee. Ganun po yun ang proseso. Hindi po yung rekta na lang. Pero okay pa rin Mr. po yun sa amin. Pentalo. Napag-usapan namin sa minority. Sige po, mag-subcommittee po kayo. Kung mag-iimbita kayo, sasama ho kami. Kung may invitation po kami. Wala pa naman ho kami natatanggap na invitation na pwede po kami mag-attend sa Thursday ng subcommittee hearing po ng Blue Ribbon. So pwede pala yun, na hindi sila attend ng session, pero sa committee hearings, pwede silang umattend. Hindi ko nga maintindihan. Parang Julius, kanina ko pa hinahanap sa rules dito. Napudpud na yung daliri ko kahanap ng pahina kung saan doon na hindi pwedeng sa sesyon, okay lang hindi sa sesyon, pero pag committee hearing po pwede. Hindi ko maintindihan talaga parang Julius. Talagang kanina ko pa hinahanap, wala akong makita at inutusan ko na rin po yung aking mga abogado. Talaga lang, ha? Pati yung communication staff ko, wala ko kami makita parang Julius. Diba? Coming from you, Erwin, grabe. Gusto mong magtrabaho. Bendalo ka nga eh. Di ba? Talagang tinitira nila, no? Obvious na obvious. Talagang gusto nilang maibalik sa kanila yung control. May pakunya-kunyari pa silang para bumalik ang dignidad sa Senado. Tarantaduhan ninyo. Kung talagang para sa bayan kayo, sana noon pa lang sa flood control issue, kung gaano kadami yung namatay, yung binaha, yung mga nawalan ng bahay, sana doon pa lang nag-ingay na kayo. Kaso ang tatahimik ninyo eh. Yeah. Tapos gusto nyo maniwala kami sa inyo? No way. Bakit kapag ka isang senador nakalaban nila, kalaban na Malacanang, kalaban nung konse ngayon, pagka meron kong sinabit na amendment, yung po daw ay insertion. Pero pag sa kanila, amendment daw po, yun. Pagka sa minority po, ang sinasabi, huwag kayo mag-attend ng hearing or mag-inhibit kasi namanggit kayo. Pero pag sila, bawal banggit eh. So it's the first time again that we will have a hearing that we will be inviting different guests and they would be free to talk. Does that mean that everything they say is 100% true? Correct. No. That's why we will test that with cross-examination. But we have to hear our people and follow the evidence, no? So ulitin ko po, we're talking about the truth. For so long, ang pinag-uusapan yung impeachment ng Vice President of the Philippines, Yan. Sara Duterte. Yung unang untrue or yung unang kasinungalingan ay kami daw po ay nag-take over bilang majority at in-install ako para daw i-dismiss yung impeachment, para daw maging partial sa impeachment. Nakita Schedule nila na po nga yung eh. ebidensya. Diba? Napakabilis ng pagkilos, napakaayos po ngayon, pati sa pagbigay ng summon, sa pagsagot. Yung schedule, ayos na po. Sinunod natin yung schedule na pinopose kay Senator Soto. There's no question that we're going to have that impeachment process that everyone is asking for. Question, yung mga bishop po, yung mga business troop, yung mga school groups, humingi ba yung apology? Di ba ang binigay nyo, resign ka agad. Resign ka agad, may judgment na kaagad. Pero ngayon nakita nyo, iba. So hindi pa tapos tayo sa first issue where we prove you wrong, hindi pa kayo sorry dahil mali ang pananawagan nyo, may bago na naman para mag-resign. And then ngayon, yung 11, actually it's news because they said it today, but it's not new. Why? From day 1, February pa. February na pinipigilan nila na matanggal si Senator Soto at mabuwag ang kanilang mayorya at maging minority, ginamit na po pati yung mga kaso sa minority members na kasama namin na huwag kayong lumipat. Yes. Lumipat kayo, tuloy yung kaso. Pag hindi kayo lumipat, walang kaso. Sinabi na to ni Senator Jinggoy for the first time, inamin niya na totoo. He has evidence a few times. I was there, kaya narinig ko yung conversation, kaya alam kong totoo. So, we're going back to the issue. The issue is not work. The issue is what is our priority. And this is the end time. Priority natin, ekonomiya, presyo promote kita,
priority natin ay corruption issues kasama ang flood control at accountability issues, yung po yung pangatlo, yung impeachment. Yan. Pinangatlo ko lang po dahil nga nakaayos na yung schedule. It will take time. Nagsasagutan pa, nagpapalitan pa ng sagot yung prosecution at saka yung defense, and then magkakaroon ng pre-trial para hindi po mahirapan ang lahat na intindihin yung ebidensya. Again, I will correct one senator who said that pag sila yung majority, mas maayos yung ebidensya, yung lakan ng ebidensya. Hindi trabaho po ng senator judge na maglata rin ng ebidensya. Si Rapi Tulfo yan, sinabi niya na nakahapon na doon sa video ko, na pagka sila daw yung may hawak nung kung sila daw yung majority, malamang nailatag daw nila na maayos yung ebidensya. Trabaho po ito Ng ng defense at saka po ng prosecution. Prosecution muna kasi ikaw yung na-accused. Then defense kasi Bobo yan, eh. defense mo sarili mo. Siguro that's one reason why gigil na digil ang mga kapatid na Senator Tulfo Tulfo. na aside from the Fumitis, aside from yung pagiging malakit sa Malacanang, let me address that. Sabi ni Senator Tulfo, pag hindi ako nagpakita sa session hall ay Yan. ako'y duwat. Mm. Ang kaduwagan po ay nanuugat yan sa ano ba ang purpose at trabaho mo. Diba? So for example, kung ang trabaho mo ay magtanim, pero bumabagyo, grabe po yung kidlat. Di tayo mo kumawala kidlat kasi it's not a matter of tapang, magtatanim ka na, tamaan ka man Kidlat. ng kidlat, di ba? Wala rin. So, ganun din sa sundalo. Hindi natin isusubo ang sundalo natin sa mga bagay na suicide ang mission. Oo. Pero ipangtanggol ang bansa at mamatay para sa bansa. Hindi lang sundalo, dapat pati kayong mga senador. Yes. So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi tiduwa. Para po rin sinabi ang bawat senator, ikaw, maging independent ka, o hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. Correct. So we have to be more professional. Yes. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, sinumbong ko lang kayo kay Tulfo. Di ba? Nakita nyo? Gusto nilang hawakan ulit. Gusto nilang kontrolin. Nang sa ganun, pag hawak na nila, alam na natin kung anong mangyayari. Kawawa na naman ang mga Pilipino. Nangyayari yan kasi may mga plano sila Yun nga, yung mga Tulfo, malapit sa Malacanang, hindi ko alam kung paano ko pa i-define kung gaano sila kalapit. Di ba? Pero, given naman, sa politics may kampihan, sa politics merong kaalyado, may kalaban, may kaaway, tapos sa bandang uli, yung mga kalaban nagiging kakampi, yung magkakampi nagiging magkalaban. Given naman yun Alam naman natin lahat yan. 'Di ba? May mga bumabaliktad, may biglang nawawala, napupunta sa kabila. Ganun talaga ang politics sa Pilipinas. Kung hindi nila iniisip yung taong bayan, hindi naman pwede maging independent. Mahina yun pagka ganun. Kumbaga sa mga kulungan, kailangan meron kang kinabibilangan. Pipili ka na lang kung gusto mong maging bahala na gang, Sputnik, sige-sige. Pwede ka naman maging wala. Gaya ng iba na gustong manahimik, wala. Yun nga lang, parang wala kang tropa nun. Aloof ka nun. Idle ka, naka-hibernate ka nun, di ba? Pero sa Senado, sa politics, usong-uso yung ganyan, yung may mga kaalyado. And we all know that, na talagang may ganyan. Pinag-uusapan lang natin dito. Wala namang problema kung meron kayong mga kinabibilangan for as long na nagagawa nyo yung parte nyo para sa bayan. Okay yun. Diba? Pabor yun para sa taong bayan. Pero kung ganyan, ginagamit nyo yung kinabibilangan ninyo, yung grupo nyo para kontrolin ang mga bagay-bagay at katotohanan, mali na yun. Diba? Hindi na kayo natatakot sa lumikha. Di ba? Yung mga pinutol yung puno sa Quirino Avenue. Tapos ang Paconsuelo de Bobo nyo, magtatanim kayo ng maraming seed. Kailan patutubo yung seed? Di ba? Ang lalaki ng mga puno sa Quirino. Di ba? Ang lalaki ng puno sa Quirino, pinagpuputol ninyo.
Eh, nauna pa sa inyo yan eh. Di ba? Nauna pa sa inyo yan. Tapos papakonsuelo de bobo nyo. Okay lang yan. Eh, nagtanim naman kami. Pinalitan naman namin ng mga libo-libong seed. Kasi para sa project ata ng Skyway yun eh. Di ba? Pero, nag-iisip ba kayo? Hindi nyo ba kayang wala bang alternative solution na iwasan o kaya taasan na lang? Rather than putulin, alam mo yung puno, alam nyo ba kung anong trabaho ng puno? Di ba? Sila yung umihigop, magdedepensa ng tubig, sila umihigop ng tubig, magdedepensa sa baha. Kung marami yan, dedepensahan tayo niyan. Buta kakahabol yun ng kakahabol sa mga magagandang tulay, sa magagandang flyover, skyway, mapabilis. Buta sinisira nyo naman yung kalikasan. Hindi na kayo nahiya sa gumawa. Hindi na kayo natakot sa nag-create niyan. Alam mo ba, lahat ng kailangan natin sa mundo, ibinigay na sa atin ng Panginoon. Mas pinipili lang natin yung ibang daan. Imagine niyo, mas ginusto natin bumili ng gamot sa over-the-counter, sa mga drugstore, kumpara doon sa mga nakatanim, sa mga herbal na itinanim ng Panginoon, na inilikha ng Panginoon para maging gamot natin. Sisipagan mo lang magpakulo at magbunot. Di ba? Mas gusto nyo yung mas madaling paraan bumili, gawa ng tao lang kaysa sa gawa ng Panginoon. Di ba? Eh, ito ba, ang tao noon kumakain, manguhuli, ano tawag doon, mag-hunting para makakuha ng mga pagkain. Sa pagkain na lang. Lahat ng pagkain binigay na sa atin ng Panginoon, isda, baboy, manok. Pero anong gusto nyo? Nag-create pa kayo ng iba. Di ba? Dati ang tao, pagka bago kumain, mag-hunting muna ng baboy, ng manok, bago makakain. Ngayon, kada punta mo sa isang kanto, may pagkain. Ano nangyayari? Nababago yung lifestyle ng tao. Ano nangyayari? Namamatay ng maaga. Kasi lifestyle yun, accountability mo yun kung anong kainin mo eh. Pero dahil sinasabi natin na okay lang, mamamatay din naman tayo pare-pares, hindi kainin ko na lahat. Pwede naman, wala namang problema. Pero kung nagiging habit mo na yan, araw-araw, linggo-linggo, taon-taon, buwan-buwan, iikli at iikli ang buhay mo. Diba? Hindi, eto kasi itong mga to, parang hindi na natatakot sa may likha eh. Parang sila na control sa buhay nila. Marami ng patunay na mayayaman na namatay na walang nangyari sa pera nila, hindi nila nabitbit. Marami ng pagkakataon, marami ng example ng mga ganyan. Ano nangyari? Hindi naman nila nadala yung pera nila. Di ba? O minus plus pa sila sa langit. Eh di sana ipantulong nyo na lang, hayaan nyo na lang na mapunta sa mga future project, yung pondo ng bayan, bakit ninanakaw nyo pa? Na hindi nyo naman madadala yan sa kabilang buhay. Di ba mga kayon?